Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga solid na members, Abet Batista, Christopher De Ede, John Ray Oico, at Vince Martin. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2181. Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang nabalisa. Tumalon-talon siya na parang pelaka na sumisigaw. Si Miss Miyamoto ay isang dayuhang panauhin. Isa siyang marangal na panauhin. How dare you detain a foreign guest just like that? Hindi mo ba alam na ito ay maaaring humantong sa isang malubhang diplomatikong salungatan? Kung ang island country ay magprotesta sa ating lahat, ano ang iyong gagawin? Hinihiling ko ngayon na itigil mo kaagad ang walang katuturang pag-uugali na ito at magbigay ng pampublikong paghingi ng tawad. Magrereklamo din ako sa gobyerno ng Mordo. Sa bawat segundo ay lalong nagagalit ang matabang lalaki. Malapit ka nang mahuli ng unang command ng Mordo, si Benjamin Lynch, kontrabida. Sinisira mo ang imahe ng bansa at lumalabag sa batas. Sampal, tinatamad na magsalita si Tyson at agad na sinampal ang matabang lalaki. Maingay, dahil sa mabilis niyang pagkilos, nangilig ang mga bisita sa venue. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang mayabang na tao na naglakas loob na sumigaw at maging marahas sa kanila. Sobra ka, habang papaalis na si Harvey at ang kanyang mga kasamahan kasama si Sakura. Isang marilag na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa elevator ng bulwagan. Bumukas ang mga pinto ng elevator at tumambad ang isang magandang babae na nakasuot ng purple evening gown, na pagkatapos ay lumabas na may mabagal at eleganteng hakbang. Lahat ng mga sikat na panauhin sa karamihan, pati na ang lalaking mataba, ay tila nakalimutan na kakabagbog pa lang sa kanila nang makita ang babaeng ito. Nagmamadali silang tumakbo pasulong at magalang na tumawag, Miss Cheryl Xavier. Naningkit ang mga mata ni Harvey nang marinig ang pangalang ito, ngunit wala siyang sinabi. Isang dalagang may apelyidong Xavier ang lumitaw sa naturang okasyon. Oo naman, naunawaan na ngayon ni Harvey na ang kabilang partido ay dapat mula sa pamilyang Xavier ng Walls-Ing. Pagkatapos ng lahat, ang mga Thompson at Xavier na pamilyang Walls-Ing ay kilala na napakalapit. Si Cherry, nagmamarcha pasulong na mayabang, na sinundan ng kanyang mga kampon. Bumaba ang mga mata niya kay Harvey bago itinuon ang tingin sa mga bisitang naroroon. Malamig niyang sinabi, ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo ba alam na ngayon ang seremonya ng pagbubukas ng Pothole Hotel? Hindi mo ba alam na ang mga Thompson at Xavier na pamilyang Walls-Ing ay namuhunan sa hotel na ito? Gayunpaman, nangangahas kang gumawa ng gulo sa isang mahalagang okasyon. Sinusubukan mo bang guluhin ang Thompson at Xavier? Matigas ang tono ni Cheryl, ngunit pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga Thompson at Xavier mula sa Walls-Ing. Ang dalawang pamilya ay kabilang sa nangungunang 10 pamilya sa Great Country H. Ang kanyang mga salita lamang ay nakabigla sa lahat ng mga bisita. Ang mga ito ay kahanga-hanga, sinasalita sa paraang likas na hinahangaan ng maraming tao. Ang mga bisita ay walang malay na natagpuan ang kanilang mga sarili na gustong lumuhod. Mabilis na umiling ang matabang lalaki at sumugod kay Cheryl. Miss Xavier, mali ang pagkakaintindi mo, hindi ako yun. Ang mga taong ito ang gumagawa ng gulo. Mali, Miss Xavier, nandito ka pala. Nang makita niya si Cheryl, nagkunwaring nasaktan ang tingin ni Aya. Umiyak siya. Si Harvey ang pangalan ng lalaking iyon. At gusto niyang kunin ang kapatid ko nang walang dahilan. Ang aking kapatid na babae ay hindi kailanman nakasakit sa kanya. Pinigilan siya ng ilang mga security guard at mga ginoo, ngunit halos lahat sila ay sinampal at binugbog ng kanyang mga tauhan. Miss Xavier, hindi niya nirerespeto sina Xavier at Thompson. Alam na alam ni Aya na si Cheryl Xavier na ngayon ang isa sa mga huling resort niya. Siya rin ang unang nagreklamo at umakto na parang siya ang biktima. Hindi binibigyan ng pagkakataon si Harvey at ang kanyang koponan na ipaliwanag ang kanilang sarili, nananakit ang mga tao sa opening ceremony, at pinigil pa ang dalawang VIP na inimbitahan namin. Nakatutok ang malamig na tingin ni Cheryl kay Harvey. Sinukat niya ito. Malamig na tumikim, gusto mo na bang mamatay? Hindi sumagot si Harvey, mas piniling manatiling walang pakialam.
Inilabas ni Cheryl ang kanyang cellphone, kinuha na ng litrato si Harvey, at ipinadala ito para sa kanyang mga tauhan upang mag-imbestiga. Maya-maya, tumunog ulit ang phone niya, sinagot niya ang tawag at saka tumingin kay Harvey ng masama. Alam ko na kung sino ka ngayon, ikaw pala ang live-in na asawa ni Mandy Zimmer, ang ikasyam na pinuno ng pamilya Jean ng Mordo. Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat nakilala ka ng mga Xavier sa Buckwood, hindi ba? Dapat ay binalaan ka ng Lola Xavier na layuan mo ang aking pinsan, si Yvonne. Bakit hindi ka nalang maupo at maging mabuting manugang? Gayunpaman, pumunta ka rito at nagdulot ng kaguluhan sa seremonya ng pagbubukas ng Hotel Pothole, na kapwa pinamamahalaan ng Xaviers at ng mga Thompson ng Walls Inn. Ang dami mong lakas ng loob, hayaan mo akong hulaan. Narinig mo ang tungkol sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Young Master Hector Thompson at ng kanyang pinakamamahal na si Yvonne, kaya pumunta ka rito para pukawin ang gulo. Don't worry, illegitimate child lang si Yvonne, hindi siya karapat-dapat na ikasal kay Young Master Thompson. Sa buong pamilya Xavier sa Walls Inn, ang tanging tao na may karapatang pakasalan si Young Master Thompson ay ako, si Cheryl Xavier. Salit-salit na binitawan ni Cheryl Xavier, na kasing lamig ng yelo ang mukha. Nang marinig ng mga tao ang pagbanggit sa pamilya Jean, sa una ay natakot sila. Ngunit nang malaman nilang si Harvey lamang ang nabubuhay na manugang, tinapunan nila ito ng tingin ng pang-aalipusta. Sa katunayan, ang Jeans of Mordo ay isa rin sa nangungunang 10 pamilya sa bansa H. Ang kanilang katayuan ay nakatakot sa marami. Ngunit si Harvey ay hindi direktang inapo. Isa lang siyang manugang na tinutuluyan, ganun paman, naglakas loob siyang kumilos ng bongga at gumawa ng eksena sa lugar na pag-aari ng pamilya Thompson at Xavier. Nagalit din siya kay Cheryl Xavier, isang direktang inapo ng pamilya Xavier. Siguradong naghahanap siya ng kamatayan, ngayon ang mga tao ay lumingon kay Harvey na may mapanuksong mga mata, na para bang nakatingin sila sa isang patay na tao. Kumunat ang noo ni Harvey, inis na sabi niya, I'll compensate you $15.7 million, for Yvonne's sake. Gayunpaman, kailangan ko siyang kunin at dalhin, wow! $15.7 milyong dolyar, binigyan siya ni Cheryl ng sobrang gulat. Ang yabang, isang napakalaking problema, paano magkakaroon ng napakaraming pera ang buhay na manugang? Mukhang bumagsak ang pamilya Jean ng Mordo. Mula nang mamatay si Lucas Jean, kahit na ang mga manugang ay maaaring magpatakbo ng pamilya. Ngunit hindi mo ba iniisip na ang mga bagay ay magtatapos ng madali? Ipatawag ang lahat ng security personnel at ilan sa ating mga bodyguards dito. Sabihin mo kay Miss Thompson na may mga hanggal na langgam dito. Sabihin sa kanya na magpakita pagkatapos kung maalis ang mga ito. Walang pakialam na utos ni Cheryl. Kasabay nito, sinenyasan niya ang kanyang mga nasasakupan na dalhin ang sopa. Umupo siya sa ibabaw at pinag-aralan si Harvey na may mapanghusgang tingin, pinag-krus niya ang kanyang mga balingkinitang binti. Noong una, hindi interesado si Cheryl sa opening ceremony na ito. Tuwang-tuwa lang siyang sumugod dito mula sa Walls Inn matapos marinig na naroroon si Hector. Gayunpaman, hindi pa nagpapakita si Hector hanggang ngayon. Sa halip, dumating ang isang hanggal na lalaki para manggulo. Hanggat hindi ito miyembro ng nangungunang 10 pamilya, walang pakialam si Cheryl kung sino ito. Kung sino man ang maglakas loob na manggulo sa hotel na kanyang pinag-envision ay walang awa niyang yuyurikan ang lahat, kahit na ang Xavier family ng Walls Inn ay nirarango sa pinakamababa sa mga nangungunang 10 pamilya, tiyak na maipapakita nila ang kanilang lakas kapag kaharap ang mga karaniwang tao. Pinag-aralan ni Harvey ang mapagmataas at dominanteng si Cheryl, ngumisi siya at walang pakialam na sinabi, Cheryl, alam ba ni Lola Xavier na masyado kang mayabang sa labas? Malaman man ito ni Lola Xavier o hindi ay wala sa'yo. Ngayon ko lang alam, tapos ka na puno ng kay-abangan ang magandang mukha ni Cheryl. Kinuha niya ang champagne na dala ng waiter at humigop. Pinanliitan niya ng mata si Harvey, ang tindig nito ay nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Sa sandaling natapos ni Cheryl ang kanyang mga salita, 12-dosenang mga tauhan ng seguridad ang sumugod mula sa buong hotel,
na may dalang mga baril. Mukha silang mga mamamatay tao, mas maraming tao ang nagmadaling lumabas, ang ingay ng kanilang mga yabag. Nakataas ang ulo ng taong mataba kanina pati na rin ang iba pang bisita na mukhang nanunuya. How dare son-in-law challenge Cheryl, baka itatapon na ito ni Cheryl sa dagat bilang pagkain ng isda. Akala ba niya may mordo siya pagkatapos niyang sumali sa pamilya Jean? Nabaliw na ba ang lahat ng mga manugang na nabubuhay sa panahong ito? Nanatiling walang pakialam sina Tyson at Rachel. Gaano man kaarogante at pagiging dominante ang mga taong ito, wala sila kay Harvey. Kalimutan ang tungkol sa iba pang mga bagay, ang pagiging pinuno lamang ng sangay ng longmen ng Mordo ay sapat na upang madaig ang lahat sa lugar. Napatingin si Harvey sa maraming security guard na may hawak na baril na pumupuno sa hall. Nakangiti ang mga labi niya at nagtanong, Miss Xavier, sigurado ka bang gusto mo akong awayin? Sigurado ka bang gusto mo akong pigilan? Sigurado ka bang hindi mo sinaktan ang maling tao? Ngumisi si Cheryl, hindi niya inaasahan na ang nananatiling manugang ay kumilos ng bongga sa estilo. Mukhang nakasanayan na niyang ipagmalaki ang kanyang lakas at kumilos ng marahas sa Mordo na may apelidong Jean. Iniisip ba niya na dahil lang sa alam niya ang isa o dalawang bagay, magaling na siya? Pinaningkitan ni Cheryl si Harvey at ninisyan, okay Harvey. Para sa kapakanan ng pamilya Jean, bibigyan kita ng pagkakataon. Isang natatanging pagkakataon, bitawan mo agad si Miss Miyamoto. Pagkatapos, lumuhad at humingi ng tawad sa magkapatid na Miyamoto. Pagkatapos nito, lumuhad at iuntog hanggang sa dumudugo ang iyong ulo at bayaran siya ng $239.3 milyong. Sa kakalang pakakawalan, tandaan. Binibigyan kita ng pagkakataong ito bilang tanda ng paggalang sa jeans. Mas mabuting pahalagahan mo ito, kung hindi, mauubos ang swerte mo. Siguro okay lang kung insultuhan kita, ngunit kung ipahiya mo ang jeans ng Mordo at tuluyang mapatalsik, natatakot akong mamuhay ka bilang isang pulubi. Nakikita mo ba ang agwat sa pagitan mo at sa akin? Naiintindihan mo ba na hindi ito isang lugar kung saan ang isang tulad mo ay hindi maaaring kumilos ng marahas? Kung naiintindihan mo, lumuhad ka. Nadama ni Cheryl na siya ay sapat na mapagbigay upang bigyan ang mayabang na si Harvey ng pagkakataong magsisi, upang mapanatili ang reputasyon ng jeans. Si Harvey naman ay nakatitig lang ng blanko sa pag-uutos ni Cheryl. Walang ganang sabi niya, sorry, lagi akong tumatanggi na sundin ang utos ng mga tao. Gusto kong kumilos ng magaspang, uulitin ko ang sinabi ko noon, lumabas ka at gumawa ng paraan. Hindi niya binigay ang mukha niya. Tiyak na pinagmukha niya itong masama. Hindi lang niya tahasang insulto si Cheryl. Ngunit ang kanyang kasalukuyang mga aksyon ay labis ding walang galang sa mga Xavier at Thompson na pamilya ng Walsing. Nagbago ang mukha ng karamihan, alam nila na si Cheryl ay nagpakita sa kanya ng kaunting paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pagkakataong magsisi. Gayunpaman, ang buhay na manugang na ito ay siyempre mangmang. Talagang nakita niya ang kanyang sarili bilang isang malaking shot. Marami sa mga mayayamang babae sa mga panauhin ang nag-cross-arm bilang hindi pagsang-ayon. Napatingin silang lahat kay Harvey at bumantong hininga. Marami na silang nakitang hanggal na tao, ngunit napakabihirang makakita ng taong maaaring maging ganito katanga. Anak ng puta, hindi na napigilan ng isang mahabang buhok na binata, na nakatayo sa tabi ni Cheryl, ang galit. Parang may pagnanasa siyang lumabas at ipakita ang kanyang pagkalalaki sa kanyang kasintahan. Sa pag-iisip nito, nagmartsa siya pasulong at walang pakundangan na itinuro si Harvey, sumisigaw, Brad. Binigyan ka na namin ng pagkakataon, pero ayaw mong kunin? Maniwala ka man o hindi, kaya kitang patayin sa isang pangungusap. Hindi ko na kailangan pang magsalita si Miss Xavier. Damn it, kaya kung patayin ang buong pamilya mo, mayabang ka pang tumayo dito. How dare you put up a act in front of us, sa tingin mo ba ay isang tao ka? Sampal, walang pakialam na sumagot si Harvey at agad na sinampal ang binata. Lumipad sa ere ang binata dahil sa impact, nang bumagsak siya sa lupa, nauwi sa pagsusuka ng dugo.
Ito ay nakalilito sa maraming tao, walang nag-iisip na si Harvey ay magiging mayabang at nangingibabaw pa rin sa panahong ito. Sa madaling salita, nakakagulat ang mga kilos ni Harvey. Walang mag-aakalang magkakaroon si Harvey ng lakas ng loob na suntukin ang isang tao sa mismong mga mata ni Cheryl. Ito ay katumbas ng pagdura sa mukha ni Cheryl sa harap ng lahat. Alam na alam ng ilang bisita mula sa Walls-Ing ang status ni Cheryl sa pamilyang Xavier ng Walls-Ing. Siya ay anak na babae ng pamilya Xavier at ang kanilang direktang ina po. Palagi siyang malayo at nililigawan ng marami sa Walls-Ing. Gayunpaman, sinaktan ni Harvey ang isa sa kanyang mga kampon sa harap ng prinsesang ito. Siguradong lalabanan niya siya ng walang katapusan. Maging si Sakura ay natulala sa kapangahasan ni Harvey. Palagi niyang ipinapalagay na si Harvey ay bababa lamang sa pwesto dahil sa epekto ng usapin, at bilang paggalang sa nangungunang 10 pamilya ng bansa H. Hindi niya inaasahan na magiging napakalupit ni Harvey na tatanggi siyang yumuko kahit kanino. Kalimutan mo na si Cheryl, naramdaman ni Sakura na kahit naroroon ang dakilang Lola Xavier ng pamilya Xavier sa Walls-Ing, hindi pa rin magpapakita ng paggalang si Harvey. Ang pamagat ng top 10 families na nananakot sa lahat ay walang silbi sa pananakot kay Harvey. Nagulat sa katapangan ni Harvey, nakita ni Sakura ang kanyang sarili na nanginginig ng hindi sinasadya. Nagdilim ang mukha ni Cheryl sa galit, napalitan ng nakakatakot na ekspresyon. Ang ginawa ni Harvey ay mas malala pa sa isang sampal sa mukha. Kung kumalat ang pangyayari, paano mapapanatili ni Cheryl ang kanyang reputasyon sa mataas na lipunan ng Walls-Ing? Ayaw niyang mapahiya ang sarili niya, pilit na bumangon ang mahabang buhok na binata na sinampal ni Harvey. Tinakpan niya ang namamagang mukha at galit na itinuro si Harvey. Hindi na hinintay ang utos ni Cheryl, sumigaw siya, "Go!" Patayin siya, mahigit 10 security guard ang sumigaw bilang pagsaludo at sumugod na may hawak na mga armas, sinusubukang pigilan si Harvey. Gayunpaman, sumulong si Tyson upang protektahan si Harvey. Agad siyang humarap sa mahabang buhok na binata, bago pa makapag-react ang binata ay sinampal siya ng malakas ni Tyson. Sampal, pagkatapos noon, agad na hinawakan ni Tyson ang buhok ng binata, saka kinaladkad patungo kay Harvey. Marahan niyang itinulak ang binata sa lupa bago bumaling sa mga security guard. Nagbabanta siyang sumigaw, "Halika, kung sino man ang maglakas loob na humakbang, papatayin ko muna siya." Nagkatinginan ang mga security guard na nagtataka, hindi nangangahas na umatake. Ang mahabang buhok na binata ay medyo may karakter, ngunit siya ay madaling natalo. Kaya naman, hindi sila nang ahas na gumalaw nang hindi nag-iisip. Habang nagsasalita si Tyson, hinugot niya ang mahabang espada sa kanyang baywang. Hinawakan niya ang espada sa leeg ng mahabang buhok na binatilyo, ng ibabaw. Walang malasakit, malupit, ang kanyang isang simpleng kilos ay nakatakot sa karamihan. Ngayon lang nila napagtanto ang nabubuhay na manugang na ito ay hindi nag-iisang pumunta rito. Nagdala rin siya ng grupo ng mga makapangyarihang masters, ang mga problema ngayon ay maaaring hindi matatapos ng maayos. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2185, Bam, biglang ibinaba ni Cheryl ang kanyang kanang kamay. Nabasag ang baso ng alak sa kanyang kamay nang bumagsak ito sa lupa, na nagkalat ang mga bubog at red wine sa buong lugar. Halata ang galit niya, naka-cross arms siyang tumayo at nakonsensyang tumingin kay Harvey. "York, masyado kang mayabang, tiyak na hindi mo alam ang iyong lugar. Alam mo ba ang ginagawa mo? Marami na akong nakitang baliw sa buhay ko. Ngunit hindi tulad mo, lahat sila ay may sapat na kakayahan, kapangyarihan at katayuan. Isa ka lang manugang na naglalagi, ngunit sa maikling panahon, ipinakita mo sa akin kung gaano ka kabaliw. Binabalaan kita, hindi mo lang sinayang ang pagkakataong binigay ko sa'yo, pero ginalit mo pa ako. Ngayon, babayaran mo ang presyo ngayon." Malamig ang mukha ni Cheryl, at walang makapagtatanong sa kanyang kahilingan. Pero walang pakialam na ngumiti si Harvey at mahinang sinabi, "Okay, Miss Xavier.
Huwag mag-aksaya ng oras, kung may trump card ka, ilabas mo lang at ipakita mo sa akin. Kung hindi, iminumungkahi ko na itigil mo na ang pagiging napakayabang. Sabi mo kaya mo akong sirain, subukan, pero baka kailangan kitang bigyan ng babala. Sa loob lamang ng isang buwan, dinurog ko ang hindi mabilang na mga taong tulad mo, na alam lamang na gamitin ang kanilang mga apelyido bilang mga kalasag para gawin ang gusto nila. Maaari mo ring ipakita ang iyong kamay, wala akong pakialam na sirain silang lahat. Nakatipid ako ng oras, kung sino man ang nasa likod ni Cheryl, kukunin pa rin ni Harvey si Sakura. Kahit nandito pa si Patriarch Xavier, wala siyang pakialam. Ang antagonismo ni Sakura sa kanya ay lumampas sa mga limitasyon nito. Hindi niya ito papayagan, napakagaling, napakahusay. Gulat na tinitigan ni Cheryl si Harvey, aaminin ko, Harvey. Ang galing mong umarte na parang champ, hindi big deal sa iyo ang 4 na young masters ng waltzing, sa mata mo. Sa kasamaang palad, sila ang tunay na eksperto, ikaw ang nagpapanggap. Kanina pa nakawala sa galit si Cheryl, namangha siya. Hindi pa siya nakakita ng sinumang napakatalino na nagsuot ng ganoong arrogant na harapan. Naunawaan niya na pagdating sa mayayaman at makapangyarihan, sila ay inaasahan na medyo sira-sira dito at doon. Ngunit ang manugang na nabubuhay pa ay kumikilos ng ganoon. Talagang isang biro, gayunpaman, hindi ito kakaiba. Ang isang hamak na hillbilly na may magandang kapalaran na maging manugang ng isang makapangyarihang pamilya ay magiging mayabang sa kanyang mga mahihirap na kamag-anak. Nawala sa kanyang paningin ang kanyang tunay na katayuan at nagsimulang mag-isip na magagawa niya ang kanyang gusto, anuman ang mga pangyayari. Maiintindihan naman yun ni Cheryl, how dare you increase your voice at Miss Xavier. Biglang lumitaw ang isang hindi kilalang figura, isang lalaking mukhang natabunan ng gintong pintura ang tumalon pababa mula sa ikalawang palapag at lumapag sa harap mismo ni Harvey. Siya ay isang kalbo na may gininto ang balat at ang hitsura ng isang monghe. Kakaiba, medyo pilyo at mayabang din ang itsura niya. Ang kanyang ugali ay hindi katulad ng sa isang monghe. Nakasuot siya ng dilaw na damit at may dalang mahabang espada at maikling sibat. Imbes na monghe, mukha siyang kalbong tulisan, ang mahabang buhok na binata noon ay labis na natuwa sa hitsura ng lalaking ito. Masayang sabi niya, Mr. Fatal, nandito ka na, patayin sila. Sabihin sa kanila ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa atin. Kumunat ang noo ni Rachel. Humakbang siya at sinabing, ikaw, tumabi ka. Ang mabuting alipors ay hindi humahadlang sa kanilang mga amo. Bibigyan kita ng sandali. Bitawan mo si Sakura. Pagkatapos ay lumuhad, ibaba ang sarili at babayaran siya. Saka ko lang hahayaan si Miss Xavier na magdesisyon sa buhay mo o kamatayan. Tiningnan ni Master Fatal si Harvey at ang iba pa nang may paghamak. Kung hindi, huhugutin ko ang lahat ng ulo ninyo at ibibigay ko sa mga aso. Si Master Fatal ay isang kilalang monghe mula sa India. Medyo maimpluwensya raw siya sa India, nagsasanay siya ng yoga na nagmula sa India. Kahit na casual lang siyang nakatayo, isang hindi mapapantayang aura ang lumabas mula sa kanya, na agad na pinipigilan ang mga nasa paligid niya. Bahagyang sinulyapan ni Harvey ang kalbong lalaki, pakiramdam niya ay isang master ang lalaking ito. Gayunpaman, wala siyang pakialam, sa halip ay bumagsak ang kanyang tingin sa ikalawang palapag. Dapat may nanonood pa mula doon, inaabangan talaga ito ni Harvey. Dapat mayroong maraming mahuhusay na figura na nagtatago sa maliit na seremonya ng pagbubukas na ito. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Rachel, isang Indian lang. How dare he challenge our branch leader, ikaw, maingay? Agad na nagbago ang mukha ni Master Fatal, kakaibang pinaikot niya ang katawan habang hinahampas niya si Rachel sa mukha. Ang kanyang mga galaw ay hindi masyadong mabilis, ngunit ang kanyang postura ay hindi karaniwan. Ang kanyang mga kasanayan ay tiyak na hindi mula sa Great H country. Natigilan si Rachel, napa-atras ng ilang hakbang sa pamamagitan ng kanyang sampal. Nang malapit nang bumagsak si Rachel sa lupa, casual na inabot ni Harvey ang kanyang balikat at saka siya bahagyang tinapik.
Sa isang pagtapik na ito, ang kakaibang lakas sa loob ng katawan ni Rachel ay agad na nawala. Gayunpaman, nararamdaman din ni Rachel ang pag-akyat ng dugo sa kanyang dibdib. Lider ng sangay, patawarin mo ang aking kawalan ng kakayahan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rachel at mabilis siyang humingi ng tawad. Dinala siya ng pinuno ng sangay dito ngayon, ngunit natalo siya ng isang kalbong lalaki. Pinahiya niya ang pinuno ng sangay, magaling. Sa palagay mo ba maaari kang maging bastos sa aming lahat sa mga katamtamang kasanayan na yon? Maraming malalaking shot mula sa karamihan ang nagsimulang pumalakpak kay Master Fatal habang kinukunan nila si Harvey ng mapang-asar na tingin. Pagkatapos ng lahat, si Harvey at ang kanyang mga kasama ay naglagay ng labis na presyon sa kanila ngayon. Sa kasamaang palad, wala silang kapangyarihang gumanti. Ang makakita ng taong maaaring magpaiya at manakit sa mga nasasakupan ni Harvey ay naging masaya sa kanila. Ilang beses nagbago ang mukha ni Rachel, siya ay walang malay na nais na magmarcha pasulong at lumaban pabalik. Gayunpaman, ikinaway ni Harvey ang kanyang kamay para pigilan siya. Si Master Fatal ay mukhang hindi masyadong malakas, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay tiyak na medyo komplikado. Ito ang unang pagkakataon ni Rachel na humarap sa gayong kalaban. Sana matalo siya, ang karamihan, gayunpaman, ay ipinapalagay na ang mga aksyon ni Harvey ay resulta ng kanyang takot. Masaya sila, naghiyawan at nagpalakpakan pa sila, hiniling ni Master Fatal, ikaw. Mabilis na lumuhad, York, ito si Miss Xavier, siya si Master Fatal, at siya ay mula sa India. Hindi lang siya mataas ang katayuan doon pero napakalakas din niya. Nakapatay na siya ng maraming tao, mas marami na siyang napatay na tao kaysa sa nakita mo. Kung magagalit siya sa iyo, mamamatay ka, bulalas ng mahabang buhok na binata sa pamamagitan ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Nakaluhod pa rin siya sa lupa, tinitiis ang sakit sa naunang suntok ni Harvey. May halong puot at saya sa mukha niya, si Master Fatal ay binobola ng mataas na papuri. Inilagay niya ang isang kalmadong harapan at itinakip ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran na nagsasabing, Hoy, ikaw, kailangan mo bang ulitin ko sa pangalawang pagkakataon? Wala akong pasensya sa kalokohang ito. Kung magalit ako, mamamatay ka at ang iyong mga tagasunod. Ngunit walang pakialam si Harvey, humakbang siya at lumapit kay Master Fatal, tumingin ka. Lalaking Indian, kung gusto mong gawin ang anumang gusto mo sa Great Country H, kailangan mo munang humingi ng pahintulot sa akin. Nang matapos siyang magsalita, humakbang siya pasulong at sinampal si Master Fatal. Ang bilis ng paggalaw na ito ay hindi ganoon kabilis, ngunit direktang nakatutok sa mukha ni Master Fatal. Gayunpaman, nagkaroon ito ng kamangha-manghang epekto. Hoy, kailan pa naglakas loob ang manugang na sumalungat sa akin? Tiyak na hindi mo alam ang iyong lugar, ngumisi si Mr. Fatal. Ang pakikipag-away kay Harvey ay isang insulto sa kanya. Isang manugang na hindi alam kung kailan luluhod at kung kailan gagapang. How dare he fight with Indian royalty like him, walang sense si Harvey? Muling ngumisi si Master Fatal at nagpasabog ng kakaibang kapangyarihan gamit ang kanyang palad. Binalak niyang ibagsak si Harvey sa lupa matapos harangin ang sampal ni Harvey. Gusto niyang sabihin kay Harvey ang malalang kahihinatnan ng pag-provoke sa kanya. Ngunit sa sandaling inilunsad niya ang kanyang pag-atake, naramdaman ni Master Fatal ang isang malakas na puwersa na tumawid habang ang kanyang kamao at ang palad ni Harvey ay nagbanggaan. Lahat ng depensa ng katawan niya ay tila gumuho sa isang iglap. Ang kanyang pag-atake ay agad na napawi ng palad ni Harvey. Ang kakaibang kapangyarihang nakapaloob sa kanyang kamay ay walang epekto sa harap ng makapangyarihan at mapangwasak na kapangyarihan ni Harvey. Ang pag-atake ni Harvey ay madaling tumagos sa mga galaw ni Master Fatal. Hindi ito bumagal at direktang tumama sa mukha ni Master Fatal. Isang malakas na boses ang sumunod sa pagkabigla na mukha ni Master Fatal. Ang kanyang buong pagkatao ay dumaing, at siya ay pinalipad sa likod ng bulwagan. Boom! Ang isa pang nakakabinging tunog ay sumunod habang ang katawan ni Master Fatal ay bumagsak sa isang Romanong haligi ng marmol, na bumubuo ng isang hugis tao na butas.
Si Master Fatal ay dahan-daang nahulog mula sa kolom at bumagsak sa lupa, hindi gumagalaw. Agad na sumabog ang takot na hiyawan mula sa lahat ng direksyon. Nataranta ang buong bulwagan, isang malaking shot na mga tao ang nakamasid sa pagkabigla habang ang pinakamakapangyarihang Indian na monghe na si Master Fatal ay nakalutang na parang patay na aso. May dugo sa kanyang bibig at ilong, at walang tigil na nanginginig ang kanyang buong katawan. Ilan sa mga babaeng kanina ay minamaliit si Harvey ay nagtakip ng bibig upang pigilan ang kanilang sarili na mapasigaw sa sobrang takot. Ang lakas, kapangyarihan, at kawalan ng kakayahan ni Harvey ay sadyang hindi maintindihan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata, ni isa sa kanila ay hindi nag-imagine na si Harvey ay basta-basta magpapalipad kay Master Fatal sa isang sampal lang. Siya ay dapat na walang talo, nanliit ang malamig na mga mata ni Cheryl nang malungkot ang mukha nito. Kinuha niya si Master Fatal ng India bilang bodyguard sa napakataas na halaga. Sa Waltz Inn, nakagawa na siya ng malaking kontribusyon dito at nasira ang marami sa kanyang makapangyarihang mga kalaban. Ang lalaki ay isang tunay na master na ang husay ay naglagay sa kanya sa top 10 sa pamilya ng Xavier Waltz Inn. Gayunpaman, walang nag-iisip na hindi niya kayang tiisin ang sampal ni Harvey. Kumilos mabilis na nag-react ang iilang security guard sa hall, kahit na ang mga mukha nila ay natakot sa hindi inaasahang pangyayari. Dali-dali nilang tinulungang makatayo si Mr. Fatal na namumula at namamaga ang pisngi. Naningkit ang mga mata ni Cheryl sa kaawa-awang hitsura ni Master Fatal, magmadali, ipadala agad si Master Fatal sa ospital. Hindi na kailangan, si Master Fatal ay napa-atras ng napakahirap, madilim ang kanyang mukha, puno ng matinding galit na galit siya, he gritted his teeth and glared at Harvey like he can't wait to choke Harvey to death. How dare nasaktan siya ng lalaking yun, nilusot pa siya ni Harvey para sa hindi patas na kalamangan. Walang hiya talaga yan, nakakahiya naman. Hoy, inchik, how dare you sneak up me, alam mo ba kung sino ako? Kilala mo ba kung sino ang aking amo? Si Master Fatal ay umungol sa nagngangalit na mga ngipin. Maaaring magdusa siya ng kaunting pagkatalo, ngunit buong puso siyang naniniwala na hindi siya magagapi. Sinamantala lang ito ni Harvey sa pamamagitan ng pagpuslit sa kanya. Ang kanyang guro ay isa sa mga banal na monghe sa India. Kaya, kulang si Harvey ng lakas para haminin siya, walang pakialam si Harvey. Siya ay ngumuso ng malamig, I don't care who you are. Kung sino man ang amo mo, wala akong pakialam, ang alam ko lang, magbabayad ang taong nanakit sa akin. Kalimutan mo na ang sarili mo, kahit na pumunta rito ang iyong tinatawag na amo, bubugbugin ko siya na parang ulol kapag nagagalit siya sa akin. Hahaha, ngumisi si Mr. Fatal, sumirit siya, ang lakas ng loob mo. Inaamin kong may lakas ka ng loob, alamin mo kapag hiniling ko sa aking Panginoon na sumama, matututo ka kung paano baybayin ang panghihinayang. Binabalaan kita, kapag dumating ang aking Panginoon, hindi lang ikaw ang maghihirap. Ikaw at ang iyong buong pamilya ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Hindi ka mapoprotektahan ng pamilyang Jean mula sa Mordo. Hindi ka kayang protektahan kahit ng maalamat na chief instructor. Makinig ka dito, kung ang aking Panginoon ay hindi natapon, sa palagay mo ba ay maaaring haminin kami ng head instructor ng Great H country, ang India? Nakamit mo lang ang isang maliit na tagumpay, ngunit sa tingin mo ay hindi ka na magagapi? Sa mata ng aming mga dakilang Indian, kayo ay wala. Bumilis ang tibok ng puso ni Sakura nang marinig niya ang pagmamayabang ni Master Fatal. Ang paghihirap ay nakasulat sa buong mukha niya. Kung pinigilan ni Master Fatal ang kanyang sarili at hindi nagsalita ng kahit ano, maaaring nagkaroon pa siya ng pagkakataon na mabuhay. Ngunit ang kumilos ng mayabang kay Harvey ng lahat ng tao. Naghahanap siya ng kamatayan, ilang matabang lalaki ang sumulpot at nanunuya kay Harvey nang marinig nila ang mga salita ni Master Fatal. Mukhang ipinagmamalaki nila ang kaiabangan ni Master Fatal. Mamamatay ang sinumang manginsulto sa Great Country H. Naningkit ang mga mata ni Harvey sa galit, lumipat siya ng isang hakbang pasulong, at ang sumunod na sandali ay lumitaw sa harap mismo ni Master Fatal.
Walang pagdadalawang isip, sinampal muli ni Harvey ang lalaki. Ano, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Master Fatal. Hindi niya akalain na magiging ganoon ang bilis ni Harvey upang maging mas mabilis kaysa dati. Wala siyang malay na umatras, sinusubukang iwasan ang nakamamatay na suntok ni Harvey. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Kahit na sinubukan niya ang lahat at sinubukan niya ang lahat, hindi pa rin niya maiiwasan ang tila magaang palad ni Harvey. Walang sinuman sa mundong ito ang makakapigil at makaiwas sa pag-atake ni Harvey. Sampal, isang nakakabinging tunog ang umalingaw-ngaw sa hall habang muling sinampal ni Harvey si Master Fatal sa mukha. Naramdaman ni Master Fatal ang malakas na pagbagsak ng kapangyarihan sa kanyang katawan, na agad na nabasag ang kanyang mga meridian at energy core. Arg! Siya ay pinalipad sa pangalawang pagkakataon, na dumura ng isang malaking subo ng dugo sa kanyang bibig habang siya ay nahulog sa lupa. Siya ay pagod at matamlay, nauubos ang lahat ng kanyang lakas. Pinilit niyang bumangon muli, ngunit hindi niya magawa, kakaiba, nanlambot ang kanyang mga buto, na para bang bigla siyang nagkaroon ng rickets, nawala na ang dating kay-abangan niya, sa takot, nauutal siya sa takot. Ikaw, ano ang ginawa mo sa akin? Binigyan ni Rachel si Harvey ng tissue, na ginamit niya sa pagpupunas sa kanyang mga daliri, casual niyang sagot, wala akong ginawa, sinira ko lang ang iyong energy core at sinira ang iyong mga meridian. Ikaw, sinira mo ang paghihinang na itinayo ko sa loob ng ilang dekada. Masamang lalaki, wala kang kahihiyan, nabaluktot ang mukha ni Mr. Fatal sa isang nakakatakot na ekspresyon. Mukhang handa siyang labanan si Harvey hanggang kamatayan. Pop, ngunit bago pa man siya matapos magsalita, bigla siyang bumagsak sa lupa, nawala ng malay, at namatay sa sandaling iyon. Bastos ka, nagalit ang lahat ng mga bantay ng pamilya Xavier nang makita nila ang nangyari. Itinaas nila ang kanilang mga armas at tinutukan si Harvey. Yorks, alam mo ba ang ginawa mo? Alam mo ba ang ginagawa mo? Alam mo ba ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Nagsimulang sumigaw ang mahabang buhok na nakaluhod pa rin sa lupa. Si Master Fatal ay hindi isang taong maaari mong saktan o saktan. Hindi niya matanggap kung paano gumawa ng eksena si Harvey at ikinagalit ng kasintahang si Cheryl. Gusto niyang sipain si Harvey sa lupa at durugin si Harvey. Pero hindi man lang siya nilingon ni Harvey, aalis na ako. Nagkibit balikat si Harvey, walang pakialam, bago tumalikod at naglakad palayo. Nagdilim ang mukha ni Cheryl, naging seryoso, pininliitan niya ng mata si Harvey, handang makipag-away ulit sa kanya. Ngunit nang malapit na siyang kumilos, dumagundong ang malalakas at mabibigat na yabag mula sa ikalawang palapag. Hindi nagtagal, tumalon pababa mula sa ikalawang palapag ang mga lalaking nakasuot ng uniforme ng Dragon Palace at armado ng mga live ammunition, na direktang hamarang kay Harvey at ng kanyang mga subordinate. Kung ikukumpara sa mga gwardya sa bulwagan, mas kahanga-hanga ang mga miyembro ng Dragon Palace. Ang kanilang mga galaw ay patunay ng kanilang pambihirang pagsasanay, at ang kanilang hitsura ay naging dahilan upang mas maging tense ang hangin sa bulwagan. Harvey York, sinong nagsabing pwede kang umalis, ano sa tingin mo ang lugar na ito? Sa tingin mo ba pwede kang pumunta at umalis kahit kailan mo gusto? Hindi ka ba masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo? Tumabi ang mga tropa ng Dragon Palace para bigyang daan ang isang magandang babae na naka-red evening dress. Mabagal ang lakad niya pabalik-balik mula sa ikalawang palapag, may kasamang ilang kaibigang babae na sumusunod sa likuran niya. Siya ay tila ang epitome ng malamig na kay-abangan. Maganda ang kanyang mukha, at binigyan siya ng isang matangkad at balingkinitan. Siya ay dala ang hangin ng isang mabuting binibini, at bawat hakbang na kanyang gawin ay nag-iiwan na ang mga lalaki na nanunood sa pagkamangha. Lahat sila ay biglang nagkaroon ng gana na ihagis ang kanilang mga sarili sa kanyang paanan. Sinulyapan ni Harvey ang babae, pinag-aaralang mabuti. Ngumiti siya at sinabing, "So I presume you're Alice Thompson of the Thompsons. Di ba sabi mo baldado siya, mukha talaga siyang magaling?" Bakas sa mukha ni Rachel ang pagkadismaya.
Sagot niya kay Harvey, nabalitaan ko na sumali siya sa mga laban sa ibang bansa. Pagkatapos nito, nagkaroon siya ng isang uri ng post-traumatic stress disorder. Gabi-gabi siyang depressed. Nang maglaon, pinili niyang magretiro na lang. Bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa, nagpadala ang Dragon Palace ng ilan sa kanilang mga tauhan upang protektahan siya. Nanatili ang masamang tingin ni Rachel habang tinatapos niya ang kanyang paliwanag. Naintindihan naman agad ni Harvey, sinong nagsabing pilay si Alice. Ang pamilya Thompson ay malamang na nagpadala sa kanya sa Dragon Palace para lamang makakuha ng katanyagan, at pagkatapos ay ibinalik siya sa pamilya sa ilalim ng dahilan. Gayunpaman, kinailangan itong aminin ni Harvey. Si Alice ay isang mapagbigay na babae. Saglit na pinag-aralan ni Harvey ang babae bago sinabing, Miss Thompson. Since you're not letting me go, are you planning to welcome me sa opening ceremony ng Pothole Hotel? Magpapaliwanag muna ako. Wala akong magandang impresyon sa mga Thompson. Kung gusto mong putulin ko ang ribbon, kailangan mong bayaran ako ng higit pa. Kabanata 2170, nagulat ang buong karamihan sa mga sinabi ni Harvey. Pero sa pag-arte nila ni Cheryl, parang natural lang sa kanya ang umarte na kasing yabang ni Alice Thompson. Miss Thompson, dumating ka sa tamang oras ngayon ang opening ceremony na matagal mo nang inihanda. Gayunpaman, ang tanggang taong ito ay walang respeto sa pamilyang Thompson at Xavier. Pumasok siya dito para dukutin at bugbugin ang mga tao. Pinatay pa niya si Mr. Fatal, lumabas sa crowd ang matabang lalaki kanina at pamwesto. Paano natin hahayaan ang isang tulad nito na makatagpo sa Mordo? Miss Thompson, susuportahan ka naming lahat, kailangan mo siyang bayaran. Kung hindi, ang lahat ng ito ay magiging isang kahihiyan sa pamilya Thompson. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao, ang Xavier ng Walls Inn ay nasa pinakamababang ranggo sa mga nangungunang 10 pamilya. Kaya, ang kanilang lakas ay maaaring hindi sapat, gayunpaman, hindi ito ang kaso sa pamilya Thompson. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan o koneksyon, namutla si Cheryl Xavier sa paghahambing. Kailangang umasa ng Xavier sa mga Thompson kung sisirain nila itong mayabang at dominanteng tulala. Namilog ang mga mata ni Cheryl, pagkatapos ay mahina niyang sinabi, Sister Thompson, ang gulo na ito ay lampas sa aking kakayahan. Baka kailanganin kitang problemahin para sumulong ngayong gabi at tulungan ako. Nang makita ni na Sekora at Aya si Alice, nakita nila ang isang kislap ng pag-asa sa dulo ng lagusan. Nagniningning ang mga mata nila sa paghihintay, naglakad si Alice sa bulwagan ng walang pag-aalinlangan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, bawat tao. Dahil dumating kayong lahat para sa pagbubukas ng seremonya ng Pothole Hotel ngayong gabi, kayong lahat ay panauhin ng pamilya Thompson. At, ang mga natatanging panauhin ng pamilya Thompson ay hindi pinagmamalupitan. Ang sinumang makasakit at manakit sa inyo ay nakakasakit sa mga Thompson ng Walls Inn. Hinding-hindi ko siya pakakawalan, lumapit si Alice sa mga tao. Tinitigan niya ng mabuti si Harvey at ninisian, ikaw ba ang direktang manugang ng pamilya Jean ng Mordu, Harvey York? Madaling sumagot si Harvey, ako yan, dahil alam mo na kung sino ako. Dapat mong maunawaan na wala ka nang magagawa kung hindi umalis sa lugar na ito. Kakalimutan kita, kahit si Hector ang pumunta dito at makiusap sa akin, wala akong gagawin. Ikaw, narinig ni Alice ang tungkol kay Harvey mula kay Hector. Pinanliitan niya ng mata si Harvey, huminga siya ng malalim at sinabing, York, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang sumusuporta sa aming hotel? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang naasar mo sa pagbagsak mo dito? Ang pinakamasama, ang lakas ng loob mong agawin ang 2 VIP na inimbitahan namin dito, sa publiko. Sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa para kumilos ng ganito? Lumabag ka sa batas. Lumapit si Alice at sinulyapan si Harvey na parang mga punyal. Ngumisi siya at nagbanta, kung si Zayden Jean ay alam ang ginagawa mo. Natatakot ako na baka mapahiya siya at gawing tinadtad ka na karne. Tinitigan ni Harvey si Rachel nang may interes, sino si Zayden Jean?
Sumagot si Rachel sa mahinang boses, ang head ng pamilya Jean, si Senior Zayden Jean. Oh, pinanliitan ni Harvey si Alice at sinabing, head of the Jean family, natatakot ako na hindi niya ako mapipigilan, bakit hindi mo subukan ang iba, halimbawa, hilingin kay Senior Thompson ng pamilya Thompson na lumabas at tingnan kung mapipigilan niya ako. Ikaw, namilog ang mga talukap ng mata ni Alice, York. Napakayabang mo, kaya ikaw ang nagpapabigat ng batas?